Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Aware na po ba kayo na nag-stop na ng collection ng Bureau of Internal Revenue sa annual registration fee ng mga business taxpayers? Kung hindi pa po, this will be our topic and please continue to watch this video. Tulad po ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pag-stop ng Bureau of Internal Revenue sa collection ng annual registration fee mula sa mga business taxpayers. Noon nga pong January 22 this year ay nag-announce or nagkaroon ng advisory ang Bureau of Internal Revenue na mula sa araw na yon ay hindi natatanggap or mag-stop na ng collection ang Bureau of Internal Revenue ng annual registration fee. So ito po ay nangyari dahil noong January 5, lumagda po si President Ferdinand Marcos Jr. ng isang batas. Ito po yung Republic Act number 11976, the ease of paying taxes, at kasama po dito ay ang exemption ng pagbabayad ng annual registration fee ng mga business taxpayers. So ito po ay isang magandang balita, especially sa atin po mga small business owners na taon-taon po ay hindi natin nakakalimutan na magbayad ng ating annual registration fee. So ito po ay kinakailangan bayaran ng mga previous years on or before January 31st of every year. Worth 500 pesos at lagi po natin itong binabayaran gamit ang ating Form 0605. So ngayong taon po na to, nagkaroon na po ng pagbabago at hindi na po tayo kailangang magbayad ng annual registration fee at dahil nga po ito sa batas na Republic Act number 11976, the ease of paying taxes. At dahil hindi na po natin kailangang magbayad ng annual registration fee, kinakailangan na rin po nating ma-remove or ma-replace ang ating certificate of registration on or before December 31 of 2024. So ibig sabihin, pumayag pa po ang Bureau of Internal Revenue na magamit natin ang ating existing certificate of registration, or ito po yung ating Form 2303 na ini-issue ng Bureau of Internal Revenue pag tayo po ay kumukuha or nagre-register ng business sa Revenue District Office. Ano-ano po ang mga requirements na dapat nating i-comply para ma-replace ang ating certificate of registration sa Bureau of Internal Revenue? Definitely, kailangan nyo pong pumunta unang-una kung saan po yung Revenue District Office na kabilang ang inyong negosyo. Doon po, number 1, ang una pong step na dapat nyong gawin ay magpa-CMS or yung case monitoring system kung wala pong mga open cases ang inyong kumpanya. Kailangan po yun po ay isa at major requirement para po mapalitan ang inyong certificate of registration. Pag nakita nyo po na wala kayong open cases or kung may open cases po kayo at naayos nyo na po, ang next step po na kailangan nyong gawin ay mag-fill out ng form na 1905 para po sa pag-update ng inyong certificate of registration. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, ang Form 1905, ito po ay para i-update ang inyong Certificate of Registration at ito po ang isang form na dapat yung i-fill out at isa-submit sa Bureau of Internal Revenue. Pag nagpunta po kayo sa inyong Revenue District Office, kailangan nyo po, tulad ng sinabi ko, magpa-CMS po kayo, Case Monitoring System, para makita nyo po kung wala kayong mga open cases. Mag-fill out po kayo ng inyong Form 1905 para sa update po ng inyong Certificate of Registration. Third, kailangan nyo pong dalhin ang inyong original Certificate of Registration kasi ito po ay to-turn over nyo na sa Bureau of Internal Revenue. Kung kayo po mismong business owner ang magpo-process ng inyong update sa Bureau of Internal Revenue, kailangan nyo po na meron kayong government-issued ID para po sa upon submission ay kumpleto na po ang inyong documents. Just in case po nakukuha kayo ng representative para mag-process
ng inyong update sa Bureau of Internal Revenue at nag-fall po kayo sa individual taxpayer or sole proprietorship, kailangan nyo pong mag-process ng special power of attorney or mag-execute ng special power of attorney at i-advise nyo rin po ang inyong representative na kailangan mag-present or mag-ready ng government-issued ID para po siya ay makapag-transact sa Bureau of Internal Revenue. At kung meron naman po kayong representative at magpo-fall po kayo sa non-individual or sa mga corporation na kumpanya, kailangan nyo pong mag-execute ng board resolution or secretary certificate para naman po sa payagan ng Bureau of Internal Revenue na mag-transact ang inyong representative sa kanilang opisina. Kasi kung hindi po nila papayagan ang kahit sinong representative na inyong ipapadala na mag-process ng update ng inyong certificate of registration in behalf of your corporation. So, yun lang po. At sana po ay maging aware ang lahat na starting this year, noong January 22 of this year, ay hindi na po tayo kinakailangang magbayad ng ating annual registration fee. At ito po ay isang napakalaking tulong para sa atin, especially sa ating mga small business owners. So for now, yun lang po. Maraming salamat po and God bless. Bye!